Ang kwento ng Ang Ama Namin, kwento ng pagkilala at pagpapatawad mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa isang tahimik na baryo, sa gilid ng kabundukan, nakatira ang magkapatid na sina Marco at Lana, kasama ang kanilang ina na si Aling Rosa. Mula pagkabata, tinuruan na sila ng kanilang ina na manalangin, lalo na ang panalangin Ama Namin, na naging gabay nila sa bawat araw. Isang hapon, habang papauwi si Marco mula sa bukid, nakita niya ang matalik niyang kaibigang si Gilas, ang batang minsang tumulong sa kanya noong naaksidente siya sa ilog. Ngunit ngayon, magkaaway na sila. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang maling akusahan ni Gilas si Marco na nanghiram ng gamit at hindi ibinalik na saktan si Marco. At simula noon, hindi na niya kinausap si Gilas. Pagdating sa bahay, napansin ni Aling Rosa ang mabigat na loob ng kanyang anak. "Anak, mabigat pa rin ba ang dibdib mo?" Mahinahong tanong niya. Tahimik lang si Marco. Nakatungo, gabi na nang sabay-sabay silang nagdasal. Pagdating sa bahagi ng "at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin," hindi maiwasang mapahinto si Marco. Parang biglang bumigat ang salita. Pagkatapos magdasal, umupo siya sa labas ng bahay. Pinagmamasdan ang mga bituin. Lumapit si Lana at umupo sa tabi niya. "Ate," bulong ni Marco, "paano ako hihingi ng tawad o magpapatawad kung ang sakit pa rin?" Ngumiti si Lana at marahang tinapik ang balikat niya. Sabi ni nanay, "Ang pagpapatawad hindi agad madali, pero doon natin nakikita si God sa puso natin." Kinabukasan, habang naglalakad si Marco papuntang ilog, nakita niya si Gilas na nag-iisa, mukhang matamlay. Paglapit niya, biglang tumulo ang luha ni Gilas. "Marco, sorry, hindi ikaw yung kumuha ng gamit ko. Nahanap ko na sa bahay namin. Natakot lang ako aminin dahil nahihiya ako." Tahimik si Marco, ramdam niya ulit ang kirot, pero mas malakas ang boses sa puso niya na nagsasabing kung nagpapatawad ang Diyos, bakit hindi siya? Huminga siya ng malalim, "Pinapatawad na kita." Nagulat si Gilas, pero agad siyang napangiti at niyakap si Marco. Dama nila pareho ang gaan sa dibdib na matagal nang mabigat. Nang araw ding iyon, habang nagdarasal si Marco bago matulog, mas malalim ang kahulugan ng panalangin Ama Namin. Naintindihan na niya ang tunay na pagkilala sa Diyos ay hindi lang sa dasal, kundi sa pagbitaw sa sakit, pagbibigay ng kapatawaran at pagtitiwalang gaya ng itinuro niya. At sa maliit na baryong iyon, sa gitna ng payapang gabi, muling nagningning ang pagkakaibigan at ang puso ni Marco ay mas naging malapit sa Diyos dahil natutunan niyang magpatawad. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.